Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mainit na balita tungkol po kay Senator o former Senator Antonio Trillanes IV dahil siya po ay nag-file ng kaso laban sa mga Dutertes at ilan nilang mga kasamahan, no? Yung plunder case, no? Graft and corruption at drugs, yung drug smuggling, no? Nako, talagang itong si former Senator Trillanes, talagang hindi po siya mapapatahimik ng mga Duterte, no? Ano kaya ang kadahilanan ni former Senator Trillanes? Bakit niya ginagawa ito, no? Patuloy niyang hinahabol pa din ang mga Dutertes at ang mga kasamahan nito. Siguro kayo meron na kayong naiisip ano ang isa o maraming dahilan ni former Senator Trillanes, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa lahat po na nagsishare ng kanilang blessings, sa mga katuwang natin at kasama natin sa mga live chat during our video premiere at live stream. Pasensya na kayo at na-miss natin ang isang araw na live streaming kasi po sobrang pagod po tayo at the same time yung aking pong eto hindi na mapigilan, yung right side ng aking likod para akong na sunburn. Ang hirap pong gumalaw, no? Saka at the same time parang may tumutusok-tusok doon sa parte rin na yan ng aking likuran, kaya it's so painful. Kaya pinahinga ko muna, sobrang pagod na din, no? At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa atin. Maski na yung pagla-live streaming natin nandyan lang tayo sa labas. Hindi po talaga pwede sa loob ng bahay tuwing umaga kasi tulog pa yung mga kasamahan ko, baka ako'y mabulyawan. No, kaya minsan doon na lang tayo sa park o kaya tinatawag nyong the walking vlogger. Pero ako'y nagpapasalamat pa rin at patuloy pa rin pa kayong sumusuporta at nagbibigay ng inyong kuro-kuro tungkol sa ating mga usapin at kwentuhan. No, o nga pala, na-reach na po natin ang 40,000 subscribers. Maraming salamat po at higit na salamat kay Kai, no, na siya pong naglalako ng ating channel, no? At ganun din sa mga grupo, no, tulad ng Friends for PBBM, maybe kay Mamita Star Talk, yan po, i-subscribe nyo po yan, no? Baka yung mga kasamahan niya rin tayo po ay sinusubscribe, no? Ganun lang po, tulungan, no? Tulungan natin sila na whether they are yung ipagtanggol ang ating admin at konting batikos. Alam naman natin kung bakit ka bati-batikos minsan nang nasa gobyerno. Kailangan gisingin din sila, no? Hindi naman siguro tayo mga blind followers tulad ng mga saradong utak ng mga Duterte. Okay, hindi ko na po kayo mabanggit lahat, basta shout out po lahat sa inyo. Okay, so punta na po tayo dito, no? Mga ilang quote cards at ilang article para sabihin nyo hindi tayo magpi-fake news sa inyo, no? Sana eto nabasa nyo para alam nyo po yung konteksto, no? Eto po sa Pilipinas Today, isa sa mga quote card ng marami, no? Ayan po ang sabi ni former Senator Antonio Trillanes IV. Ngayong araw, July 31st, siguro ngayon, Agosto 1 na sa inyo, pasilip-silip na po si Joe Marichan. Kami dito, alas 9 ng gabi, July 31 sa Northern America, habang napapanood nyo ito. Ako po ay nagsampa na, past tense, ng drug smuggling case sa DOJ labang kina Pulong Duterte, Manscarpio. Ito pong Manscarpio, ito po yung asawa ng inyong magaling at mahusay at dramatikong vice presidente na si Sara Itok-Itok Tamilmil Bukekeng Duterte. Si designated Takas, designated Iyakin.
ang mga Duterte saka yung mga minions nila, mga iyakin. O tingnan nyo si Bato, iyak ng iyak nung malamang mag-iimbestiga ang ICC noon. Iyak-iyak siya. Ayaw ko maiwan. Di ko na makita ang mga apo ko. Tama, mali, o. Di ba? Ngayon ito si Tamil Min, iyak-iyak. Dahil tinanggalan daw siya ng security escort. Gaga. Si Charlie Tan, Nick Paldon. Itong Nick Paldon, kasamahan to ni Trillanes na yung mga coup-diters eh. Di ba? Allen Capuyan at iba pang membro ng Davao Group kaugnay sa 6.4 billion shabu shipment na nahuli noong 2017. Ayan po yung quote card, ayan po yung summary, no? Ngayon kung makikita natin mga kababayan, eto po, hindi po tayo magsisinungaling sa inyo. Talagang iyan po ay ipinost ni former Senator Trillanes sa kanyang FB page. Ito po yung, I believe, ito yung first page nung kanyang kaso. Actually, mga kababayan, no, tignan nyo po yung mga larawan na yan. Bulto-bulto yung kaso. Ang daming niyan, papeles, mga authentic. Kasi malamang may puncture hole yan, ha? Senator Bato, may puncture hole. Authentic yan. Kita nyo to, ang dami nito, ha? For violation of Section 4, hindi natin mabasa, pasensya na po, enlarge ko lang dito sa aking screen para mabasa natin. Section 4 in relation to Section 26A of Republic Act Number 165, other known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act, kasi nga po yung illegal shipment of shabu-shabu na 6.4 billion pesos. Ang laki nun talaga pag nakuha nila yon. Bilyonaryo sa kanila, party-party, at ilang milyong Pilipino ang malululong sa shabu. Ang tanong, saan napunta yun nung panahon ni Duterte noong 2017? Malay natin, baka naman, kunwari lang nahuli, saan napunta? Siyempre, recycle. Kaya nga, di ba, may recycle bin? You can use it again. Di ba? Di bilyonaryo, si matandang Duterte. As amended by Republic Act Number 10640 and Graft and Corruption in violation of Republic Act, otherwise known as Republic Act 3019, other known as the Anti-Graft and Corrupt Practices. Nako, yari kayo dito. No, sana po ito matuloy. Kasi po, kung i-background nyo ito, di ba, nung senator pa si Trillanes, di ba, inimbestigahan niya nga dyan kasama si Pulong Duterte, yung pinapatanggal niya yung shirt para makita yung drawing ng dragon. Yung pala, ang drawing doon ay butiki. Kaya po, hindi matanggal ni Pulong Duterte yung t-shirt niya kasi hindi po dragon. Butiki po yung kaya nakakahiya. Baka mapahiya rin si Trillanes, sabi ni Pulong, wag na. Butiki lang naman kasi to. Butiki lang pala kaya hindi hinubad ni Pulong Duterte yung may 51 billion. Kayo naman nakakaasar naman kayo eh. Now, busisiin natin, ha. Mga kababayan, ha. Yan patunay, ha, bato, patunay bato. Tingnan mo yung larawan na yan, courtesy of Rappler sa kanilang article. Yung article na babasahin natin para i-supplement doon sa quote card na Pilipinas Today at sa FB ni Trillanes. Ito po, sabi sa Rappler, Trillanes sues Pablo Duterte Manscarpio for drug smuggling. Talagang ipinagdiinan dito ng Rappler, Paulo Duterte lang at Manscarpio kasi magbayaw eh. Yung mga tantan, tanga. Puro drug smuggling. Yan bato tingnan mo. May puncture hole. Authentic. Authentic yung kaso ng mga kasamahan mo. Di ba? Ito po yung kasi. Dito na lang basahin na natin. Ito po yung nag-uugat, ha. In 2017, authorities seized over 600 kilograms of shabu amounting to around 600 kilograms. Ang dami niyan. 6.4 billion pesos na worth nung 600 kilograms of shabu. Taguba, sino ba tong Taguba na to? Ito po yung si Taguba, ito po yung costume broker. Ibig sabihin sa costume nila pinapasok, di po ayan. Ito po,
allegedly facilitated the entry of the shabu shipment without having to go through the rigorous process of examination or inspection in the Bureau of Customs. The broker, si Taguba, claimed he was able to breeze through the process due to the influence and protection of the so-called Davao Group. Sino yung mga yon? Yung nandoon sa quote card natin kanina. Ha? Yan o, yung mga yan o. Eto o. Nandiyan pa nga sa filing ni Trillanes. Pero dito sa quote card, ayan o. Nandyan si Polong, si Manscarpio, si Tan, si Nick Paldon, Allen Capuyaw, at iba pa. Tingnan natin yung dito sa front page ng kaso. Ayan, ha? Nandito si Nilo Small Abelara Jr., Pompey Perez, aka Jack, Allen, Big Brother Capuyan, ayan, si Chopolo Joseph Jojo Bacud, Neil Anthony Estrella, si Nani Kabatu Coronacion, aka Tita Nani, and Jan Das or Jan Das o Jane Doe o mga Jane Doe. Sino yung Jan Doe at Jane Doe? Kasi may SD, Das, plural. Puta, gago talaga to si Trillanes, animal. Pero ito, mga kababayan, this thing na ginawa ni Trillanes is, ito yung, I think, yung sa investigasyon nila sa Senado Hindi nila mai-forward ito sa korte kasi, during that time, hawak ng Duterte ang mga, korte. May mga naimplanta silang mga hurado dyan. Kaya nga, di ba, iisipin nyo, bakit tumakbo sa ICC si Trillanes? Bakit hindi sa ating mismong korte? Hindi mo na mag-file sa mga regional trial court, no? Sa, kung ano man, sa CA or sa Supreme Court. Kasi, sa akin pong opinion, yun nga tulad ng sinabi ko, baka hindi matuloy. Maybe, ma-whitewash. Di ba nga sa Davao, uulitin ko ulit ito, paulit-ulit tayo para tumino sa usipan ninyo. Di ba sabi nung spokesperson for PRO Region 11 na kapulisan, babae po yun na sa Davao City, yung mga ibang pulis na talaga doon ay nagwa-whitewash yung iniiba, no? Para bang pinagtatakpan nila yung mga krimen, iniiba nila. Kaya nga naging second safest city ang Davao City sa Southeast Asia. Wina-whitewash ang mga kaso. Baka ganun din ang mangyari. Pag nag-file ng mga kaso, sila Trillanes, ipinasa sa korte, no, halimbawa sa ombudsman, sa OSG, o sa iba mang korte, di ba sabi nila, in aid of legislation lang ang Senado. Bahala silang mag-create ng bills to supplement that, and it's up to them to forward that to the corresponding government agency na mag-imbestiga sa mga ito. During that time, napaka-powerful ni Duterte. Kaya iniisip siguro nila Trillanes, maybe it's gonna be a whitewash. No? Tulad ng mamaya, sasabihin ko sa inyo. Maybe sa dulo ko, maalala ko. Di ba? During the hearing, doon sa Senado, nung, di ba, naalala nyo yung hearing nila Trillanes, Taguba alleged that both Duterte and Carpio, yung asawa ni Tamilmil, are members of the Davao Group. Diba? Quote, "This is the result of the Senate investigation conducted in 2017 in which we have identified Polong, Charlie Tan, and Manscarpio as the masterminds behind the 6.4 billion shabu shipment that was allowed to slip through customs in collaboration with its commissioner, Nick Paldon, and former presidential advisor Allen Capuyan, who was known as the Big Brother Trillanes said." Tignan ninyo. Kasi that time, si Nick Paldon, naging, custom commissioner Tapos biglang, nung nagkaroon ng anomalya dyan, nilipat siya sa Bucor. Ayun din, muntik na rin siyang, doon, dahil, biruin mo, palalabasin niya yung Laguna Mayor ba yun, yung nang-rape? Tinanggal. Bobo to si Nick Paldon akala ko magaling no? Ayan po mga kababayan, no? So, tapang talaga ni Trillanes.
Grabe oh. Ito pa nila naman nung complaint niya, ha? Beside dun sa drug smuggling, pati graft and corruption. Oh, ito po, sabi rin ulit sa Rappler. Trillanes argued that Duterte and Carpio are liable for corruption because on Taguba's testimony, the two only needed to call a customs personnel to facilitate clearance of their special container without the danger of being flagged or alerted in exchange for 5 million pesos as enrollment fee and an additional 1 million pesos advance weekly remittance. Ay, grabe naman pala. Biruin nyo, yan ba yung, kung totoo man yan ha, yan ba yung mahirap? Di ba mga kababayan? Hindi pa ba sapat yung 51 billion? Bakit kailangan pa ni Pulong ng 6.4 billion? Corruption everywhere. Hindi lang pala drug smuggler eh. No? Hindi lang pala mga drug lords. Corrupt pa talaga. Tangin. 6.4 billion, Ate Maite, plus 51 billion. Ilan yon? 57.4 billion. Ay, tapos sasabihin, ganito lang po kahirap ang mga Duterte. Simpleng buhay lang po. Kumakain sa turo-turo. Yung pala, pang photo ops lang. Di ba, Elora? Pang photo ops lang. Elora, baka naman dyan si Kai, baka sumama na rin dun sa mga ano na maengganyo siya. Baka makwentuhan lang, maengganyo siya. Alis na siya kay Tokis, ha? Ingatan mo yan si Kai. Alam mo ba, Elora, sabi nga ni Smigol, my precious. Paano pag nawala na si my precious? Tegi si Tokis. Di ba, Elora? Nung nawala yung my precious ni Smigol, o nahulog sila sa bulkan, edi Tegi. Baka naman, mapaniwala si Kai, patay na, Elora. I-brainwash mo yang si Kai. I-brainwash mo. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi tungkol kay Tokis. Dito lang tayo kay Tokis kasi makulit yan. O diba, isipin ninyo, hindi lang pang shabu. Graft and corruption pa. Hayop no? Isang tawag lang yan. Pre, andyan na. Minumonitor ko. Meron akong app. Eto, nakita ko na, nag-alert na sa akin. Sabi naman nung sa kabilang linya sa customs, don't worry sir. I already placed our people in there. They know what to do. And you know what to do. Just deposit that to my offshore account. Saan ba ang offshore account mo? Diyan lang, malapit sa West Philippine Sea. Yari, sa mga inchik pala. Visit. Diba? O, eto, quote, sabi pa ni Trillanes, Rappler pa rin tayo, hindi pa tayo umaalis dito sa Rappler kasi may isa pang article. Dito, mo makikita ang fake, ang war on drugs ni Duterte. Libo-libo ang mga pinatay na hinihinalang drug addicts. Pero sila mismo pala ang protektor at kapartner ng mga big-time drug lords. Pinatay lang nila ang kompetisyon sa illegal drug trade. O mamaya magbibigay tayo ng quote card. Mas juicy. Kayo po, naniniwala po kayo dyan sa ganyan, no? Kasi ito, wala nangyari. Namatay po yan. Kasi nga, very powerful ang Duterte that time. Pero nyo, 2017, 7 years after. Diba? Namayagpag ang Dutertes. Yumaman ang mga nakapalibot kay Duterte. Yumaman, lalo na yung mga inchik. No? Ito ngang charlatan, sabi nga ni sabi ni Trillanes, yung may picture sila ni Pulong. O di ba ano ang sabi nung professional jokes back liar dito? Nagpakita ng picture na ni Ninang Lisa kasama yung kapatid, saka yung sinasabi niyang smuggler na business partner ng kapatid ni Ninang Lisa. Eh di smuggler na rin si FL Lisa, o di ba? Nahusgahan na sa shotgun photo. O ganun din po yun, si Trillanes. Merong pinakita, yung charlatan at isa pa, magkakakosa sila, magkakakasama. Eh yung charlatan pala, isang drug lords. O ano si Pulong?
butiki. Hindi naman dragon yan eh. Butiki, wag mo nang yung patanggal sa akin. Mapapahiya ka lang kasi mukha lang akong butiki. Butiki lang pala ang puta. Kaya buti na lang di tinanggal ni Pulong kasi pareho po silang mapapahiya ni Trillanes. Di ba? O ngayon, baka naman sa korte na to, proper forum na to, mga kababayan, hindi na to Senado, wala na sa political life si Trillanes. Kaya ngayon, nakapag-file na siya. Ang dami, nakita niyo yung picture kanina? Ang laki-laki. Walang yato si Senator Trillanes eh. Ayun palang pinagkaabalahan, no? Ang daming papel nun. No? Ilang kayang kupon ba ng... Baka may isang yung pallet ng kupon ban. Ganun po tawag namin nun eh. Kupon ban. Di ba, malditang lola? O kaya si Mama Lu Parker. O kayong dalawa dyan. Di ba, kupon ban yun? Kupon ban ang daming kupon ban nun, no? Yaman ni Senator Trillanes, ha? Senator, baka naman. Ha? Baka naman malibre mo ako ng kape dyan. Pambihira ka naman. Share the blessing. Grabe. O tingnan nyo, ulitin ko. O tingnan nyo, ito sa larawan ng GMA News ha. Ayan o, tingnan ninyo. Di ba? Talagang nakapasiner. May butas. Authentic. Oy, bato. Bato. Ito at least original. Eh yung sayo, Xerox copy. Di ba? Oh, ano naman ang sabi dito sa GMA News? So, ayan. Dinagdagan na po. Kasama dito si Paldon. Ayan. Si Paeldon o Paldon o Paeldon. Dagdagan natin mga kababayan. Oh, ito po, kasi may kinekwento si Trillanes dito na sinulat ng GMA News. Kasi sa Rappler wala eh, no? Ito po, quote, sabi ni Trillanes. Ganito yung naging sistema. Ang pinaka-drug lord dito ay si Charlie Tan. O, sabi ko sa inyo eh. Kapartner ito ni Michael Yang. O, sino si Michael Yang? Political advice, economic advisor neto. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. No, pag di ko nakalimutan, Elora, huwag mo na akong i-remind. Magkapareho sila ng triad. Tapos, ang naging protector ay si Pulong Duterte at Mans Carpio. Kasi itong Mans Carpio na ito, tulad ng sabi ko kanina, asawa to ni Tamilmil. Abogado po yan. Siya ang lawyer ng mga, Elora, duktungan mo na lang. I-comment mo dyan, duktungan mo. Si Mans Carpio ay, ito pa lang si Pulong Duterte, pwedeng maging bodyguard ng kapatid niya. Hindi na kailangan ng security escort ni Tamilmil. Ito sabi, protector. O, di ba? The protector. Pulong Duterte. Alang ya kayo. Tapos, ang mga naging facilitators naman ito na naipasok na at naipuslit palabas ng customs ay si Paeldon at iba na mention doon sa case. Ay, talagang organized crime. You cannot beat that. No? Kasi bakit? Pag sila ay sinalag mo, baka may kalagyan ka. Baka ikaw ay mabaon na 6 feet below the ground. Buti nga si Trillanes siguro ang daming threat sa buhay nito. Pero dating sundalo Yung nga lang, Senator, ba't di ka naman pumutok? Yun lang yung tanong ko sa'yo huwag kang magagalit. Huwag mo kong ididemanda, Senator Trillanes Magkakampi tayo dito. Pero inaasar na rin kita. Tanungin ko lang, bakit ka kasi hindi pumutok nung ikaw ay nagkudita? Para na ipakita mo kay Duterte, ikaw ay sharpshooter. Di ba? Ay, nako. Ito pa, ang sabi ni Trillanes dito. Tuloy lang natin kasi may mga juicy na isinulat din ng GMA News Online. Trillanes said he filed the case only now, as the Dutertes can no longer influence the judiciary. O di tama pala yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi nila ma-file sa korte kasi nga, ang laki ng impluensya ni Duterte sa korte. Kasi pag ipinal na yan, may tumanggap na korte, malamang.
Sa lakas ng impluensya ni Duterte, baka may intimidation na dyan. Baka kalkalin pa yung buhay nung tatanggap na hurado, di yari na. Siguro, ang nasa isip ni Trillanes, di baling ako na lang, wag na lang matakot, mamatay itong mga hurado na tatanggap ng kaso. Di ba? Para at least, pag wala na si Duterte, pasok tayo. Pag hindi na ang gobyerno ay tuta ni Digong. Tamang-tama si Pangulong BBM. Tuta ba siya ni Digong? Hindi naman siya yung aw aw. Aw aw. ano si PBBM? Roar. 'Di ba yung kanta lang ni Katy Perry, Roar. You gonna hear me roar. 'Di ba yung kinakanta ni sino ba 'yon? Si Gonzaga during the campaign. 'Di ba? Si Duterte. Ano yan sabi nila buwit tree daw siya, yung agila hindi po. Crocodile yan, kaya nga may crocodile farm. Ito sabi ni Trillanes dyan. Just to be clear, yung judiciary naman natin, by and large, functioning siya at patas siya. Except for the cases na may interest yung mga Duterte, dumipensa. Pag sa ganon, talagang inuubran nila at pinipilit yung batas at hudikatura para mapaboran sila at maproteksyonan sila. Correct. Tama po yun. Kaya nga hindi nga naipasa Yun ang kinakatakot ni Trillanes. May mga naimplanta o di kaya intimidation tactic ang gagawin ng mga Duterte. Siyempre, alam nyo naman, mga DDS yan. The Davao Death Squad. Ngayon yung DDS, nag-morph, nag-rebranding, LDS. Ano yon? Losers Duterte Supporter. Kasama ka ba sa LDS? Oo, syempre, loser ka pala. O di kaya, lose-lose. Meron pang isa, RN2 cents. Diba? Losers, lose-lose. Ano yung isa? Lusaw. Yung kay Mamita, lamok Ayoko na yon gamitin kasi exclusive yung kay Mamita. No? Wag nating agawin yon kay Mamita Star Talk. Kanya po yan. No? So, ibigay natin yon. Suportahan nyo po ulit si Mamita Star Talk. No? Doon pa lang, makakatikim din sila. No? Lahat pinapalo po ni Mamita. Lahat ng lamok, even sa mga government officials natin ngayon. Papaluin niya yan. Ganyan kahusay si Lola Mamita. Okay? Kaya ako, ang gagawin ko yung tatlo. Losers! Lose-lose! Akala nyo nag-rebranding pa ang mga gago. Mga lusaw naman ang utak. Yan sa akin muna nyo narinig yan. Kung wala pa, the 3 L's of Duterte supporters. Ano yung 3 L's? Losers, los-los, lusaw. Akala ko, libog. Wala po silang libog. Wala na silang libog. Bakit? Lus-lus Kung kailangan nila, kung gusto nang madimbalik yung kanilang ganon, mag-Viagra. Di ba, Laura? Ewan ko po. Ngayon, tuwang-tuwa si Trillanes. Sabi niya, sige, labanan nyo ako sa korte. Kaya nga, one against many. Mag-isa niya lang, mga kababayan. Ang tapang talaga ni former Kuditer. Former Navy. Di ba Navy yan? Pero matapang pa rin kasi mag-isa lang niya lumalaban sa mga Duterte at mga minions. Pero mo hindi basta-basta. Mamaya sasabihin ko sa inyo pag maalala ko. Bakit hindi basta-basta si Duterte, ha? Eto. Ngayon, sumagot po dyan yung Pulong Duterte. Ha? I-quote card na lang natin. Ito po. Manghiram na lang tayo ng mga quote card para mabilis. Eto po ang sabi, ha? Ayan. Sabi ni Pulong, ha? Sa News 5 quote card. Pahiram po. Sabi nyo naman, share this post. Huwag nyo po akong i-copyright, ha? Share this post, i-share natin. I have always maintained my innocence, and I am confident that the judicial process will clear my name. It is important to rely on our legal institutions
rather than resorting to trial by publicity or baseless allegations. I am not surprised who Mr. Trillanes has once again pulled to fund this desperate attempt to peddle this baseless story to the Filipino people. I also look forward to the resolution of the libel cases filed against him. O, ayan. Sabi ni Polong, inosente daw po siya. Kasi ayan ang sabi sa ulat ng Manila Bulletin. Paulo Duterte responds to Trillanes drug raps, I'm innocent. O, inosente daw siya. Ha? Diba? Kaya sabi niya, hindi ako guilty. Ba't ikaw ang nagsasabi? Hindi ka pa inosente. Hanggat hindi sinasabi ng korte. Pero o nga naman, sa kanya nga lang namang isipan, kaya sinabi niya, I am innocent. Kasi, as of now, presume innocent until proven guilty. O, ayan. Inosente ako. Wala akong alam dyan. Tingnan nyo naman, napakapulubi ko. Tingnan nyo kung saan nag-aaral yung mga anak ko. Wala akong bahay na ganyan tulad nung kay Roque. Diba? O, wala akong ganun. Meron lang ako, 10 kaha hero ba yun? Yung safe. Doon nakalagay yung 51 billion eh. Yan mo ha. Sabi niya, competent daw siya sa judicial process. Now, pag pinatawag ka ba, personal ka bang pupunta sa korte? O baka naman magtulad ng tatay mo, representante na lang. O, tapos sabi niya pa to, resulting to trial by publicity or baseless allegation, whatever it is, whether good or bad publicity, is still a publicity and juicy to us. Baseless allegations, ha? Kung baseless lang yan, madaling ibasura ng korte yan. Pero dadaan pa rin sa korte yan. Kaya yung tumbong mo, ikot ng ikot. Ang utak mo, hindi ka na makatulog. O, hindi daw siya na-surprise sa ginagawa ni Trillanes kasi meron na naman daw pong naloko si Trillanes na mga tao para po siya ay ponduhan dyan sa kanyang baseless allegation at mga atake na siyang niloloko ang sambayan ng Pilipino. Nag-file din pala siya ng libel case. Pero dito, pwede rin ulit siyang filean din ng libel case ni Trillanes. Bakit? O ito, quote card ng GDN. This is a welcome development. Mas maganda ito dahil sa Korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa Korte ng Facebook at utak ng isang trililing na sundalong kanin. O ayan, pwede siyang idemanda dyan sa statement na yan. Isa daw trililing at sundalong kanin si Trillanes. O, sampahan mo ng kasong libel. Patunayan ni Polong na ikaw ay trililing, krong-krong, hindi yung kapatid niya. Ikaw ba ay sundalong kanin? O, sige, yan ang papatunayan dapat. Ayan, di ba? Sabi niya, sundalong kanin na trililing at hindi sa trial by Facebook. Kayo nga, naglalagay din kayo sa Facebook. Yung kapatid mo nga, sa Inday Sara Duterte official Facebook page, panay dun. Pare-pareho lang kayo. Wala ka lang masabi kasi guilty match. Ikot-ikot na ang tumbong, hindi ka na makatai. O, di ba, mga kababayan? Sige, pag kayo tinawag na sa korte, walang takbuhan ha, mga kababayan ha. Baka mamaya takbuhin ka dyan. Tulad ka na ni Kibuloy, ni Alice Go, nasaan na kayo? Si Bantag. Oh, ano na nangyari, mga kababayan? So, maganda po ito. Sana naman sa korte, huwag nyo nang patagalin. Madaliin nyo na. Bago pa makatakas yung mga yan na yung mga sinabit ni Trillanes. Sila Pildon, si Charlitan, at yung iba pa, yung mga John Doe and Jane Doe. No? Kailangan dyan dun sa korting tumanggap. Iasa nyo na kaagad yan. Kung merong nakaano dun sa isang hurado, o ikaw ito, irapol mo na kaagad. Para maganda, matapos kaagad, dun kabilis ang i-expedite nyo yung process. Hindi yung tatagal, mamaya tong mga to, takbuhan na eh. O, dahil sa bagay nga umusad ng mga kaso, yung mga suspect ba, allegedly, nakakatakas na. O, tingnan mo si Alice Go. Wala na. Sino yon? Si Palmolive Boy. Ha? Si Kibuloy. Wala rin. Kasi mabagal eh. Pati yung mga nasa Bureau of Immigration, napakabagal.
Dapat si Trillanes mag-request ng hold departure order sa mga yun. 'Di ba? Kung yung iba gumagamit na ng private jet eh. Nag-aarkila na lang kasi mapipera eh. Oh. 'Di ba? Ito ngayon ang sasabihin ko sa inyo. Meron pa siyang sinampahan. Ito nasabi na natin to dati. Yung sinabi niya rin na pinatay lang ni Duterte ang kompetisyon. Ayan po sa Impact Leadership po. Pinatay lang ni Duterte ang kompetisyon. Saan? Sa drugs. Kaya siya nag-all out war sa drugs, no? Pinatay niya yung libo-libong mga inosente o mga suspect. Ayaw nilang idaan sa korte, ayaw nilang i-rehabilitate. Kasi mga kakompetisyon nila, ayaw sumunod sa kanila. Ang gusto nila, sila yung pinaka-head ng mga grupong drug lords. Ayan po yan. No? Pati sa Kongreso, sa lower house, napatunayan nila na itong inihire ni Duterte na kanyang economic advisor na si Michael Yang ay isa pong drug lords. Tingnan mo, it is now clear to everyone, pinatay lang ni Duterte ang kompetisyon, then inalagaan niya si Michael Yang and the others. Ayan, patawag niyo si Duterte. So Duterte, sa akin lang opinion baka si Michael Yang ang kanyang right hand sa pagiging drug lords. Si Duterte ang malaking drug lords? Tanong lang. 'Di ba? Partner sila ni Duterte. 'Di ba? Gusto nilang i-monopolize, pinagpapatay nila yung kompetisyon. Tama si Trillanes. 'Di ba? Tama, mali. Kayo, ano sa opinion niyo? Yung sinasabi ni Duterte yung drug war niya? Nasaan yung mga tao doon na malalaking personality sa kanyang black book? Yung 5 kapulisan. Sino lang ang chinugi nila? Yung mga runner? Yung mga addictus sa pulburunus? Di ba, Mio? Pero may nahuli ba siyang pinakamalaking isda? Wala. Kasi sabi niya shoot them dead. Di ba? Shoot them dead. Pinag-uutos niyang imbis na capture them, rehabilitate them. Di ba? Kung talagang hindi siyang drug lords, bakit sabi niya, hulihin ninyo? At, ano gagawin? Ipakompes ninyo, ito paturo, sino yung drug lords? Wala Alam nila yung drug lords, nandun sa black book. Bakit wala silang nahuli? Di ba? Ano nangyari? Wala rin. Sila lang. Inutulang tayo. Natatapusin ng drugs ng 6 months, yung pala, tatapusin niya para sila ang mamuno, sila ang talagang head ng kartel. Kaso ano nangyari? Wala. Nagpulusan muna yung iba. Sabi niya, if I cannot beat them, I rather join them. I hire Michael Yang. Di ba? Parang yung, panoorin yung Narcos na TV series sa Netflix. Sila, mga drug lords, nagpapatayan para ma-monopolize nila yung kanilang gustong supplyan. Sila ang maghari-harian, di ba? The power and money, if they have that, they are so powerful. Kaya sabi ni Trillanes, wala, sila din yan. Malaking drug lord, si Rodrigo Duterte. Siya ang protector ni Michael Yang na ngayon ay wala na po sa bansang Pilipinas. Bakit? Ayan po. Salamat po doon sa grupo natin, no, ng mga vloggers and influencer dahil nagpo-post po sila ng ganito. Ayan po, kinontempt po yung Michael Yang na ang totoong pangalan ay Hong Ming Yang. Sino yung Michael Yang? Ulitin ko, economic advisor ni Digong. Pinapakontempt po siya kasi hindi siya nag-a-attend sa hearing. Bakit hindi utusan ni Duterte? Pumunta ka ng Pilipinas. Ngayon po wala na siya sa Pilipinas Nasa ibang bansa siya mukhang nakadetain yata sa ibang bansa O nga naman, paano makakapunta dyan kung nakadetain? Di ang gawin ninyo, hanapin nyo siya at kung saan siya nakadetain, makiusap kayo na magkaroon kayo ng Zoom meeting. Di ba? Ayan Digong nakita mo yung katarantaduhan mo, lumalabas po ang baho ngayon mga kababayan. Talagang na-unmask po dito ang Duterte. Kasi during that time, walang magawa Ang mga congressman, ang mga senator, hawak niya Kung meron ngang kokontra sa kanya, tulad nung ginagawa ni Sara Duterte. Di ba? Ibabash nila ng todong-todo. Pagsasabihan nila ng ganito, kaya ang tingin ng mga tao, tumahimik Takot Takot kay Duterte kasi baka anong gawin sa kanila, baka sampalin sila, barilin sila. Takot sila Mga walang yagbols ang mga, mga mambabatas kay Duterte, lahat sunod-sunuran
Di sila makakontra, maski na mali na yung ginagawa ni Duterte. Kasi anong gagawin ni Duterte? Pagmumurahin lang sila. O, nawala na. Parang ginawa lang ni Duterte kay Marbil. O, si Marbil, naurong ang bayag. Wag na lang daw, magtrabaho na lang, wag nang patulan. Dapat patulan. Para put her in her place. It's about time you guys speak up with these demons. Itong pamilya na tarantado, mga bastos, walang pinag-aralan. Piling nila, hawak nila ang sambayan ng Pilipino. Ano bang nagawa nyo sa sambayan ng Pilipino? Kundi pang Davao lang. Diyan lang sa lugar nyong Davao City. Di sana kung umunlad ang Pilipinas, tingnan nyo ang Metro Manila. Ganun pa din. Sisi kayo ng sisi sa flood control project ng Pangulong 5500. Pero nasaan yung 11,000 na flood control project ni Duterte? Nasaan yung mahigit 120 na build project ang nabuild lang 12? Nasaan ang tulong ng China? Wala. Nasaan ang Mindanao Railway Project? Wala. Saan yung sinasabi mong tatapusin ng drug war ng 6 months? Wala. Puro pananakot lang eh. Natakot. Ngayon wala na sa power ang Duterte. Why can you not do that? Magsalita kayo. Lalong-lalo ka ng Marbil. Ginago ka ng BP. Palagan mo. Ibigay mo yung tama. Hindi yung pag nagsalita si Gaga, no? Takot na takot kayo. Wala ba kayong bibig? Siya lang ang may karapatan. Monopolyo niya ang pagsasalita. Binigyan ka lang ng 4 pages na open letter sa'yo, tumahimik ka na. Baklita ka ba? Pasensya naman sa PMP, sasabihin nyo, I rather go the high road. Patulan mo. Sumosobra yan eh. Yung babaeng hindot na yan, sumosobra. Piling niya, siya ang presidente. Hindi siya ang presidente. Hoy, mga Duterte, hindi kayo ang may-ari ng Pilipinas. No, paawa effect lang kayo kasi bakit? Kikita ng baho ninyo eh. Dinadivert nyo ang mga baho nyo sa ibang issue. 'Di ba? Pinagtatakpan nyo pa ang alleged criminal na si Kibuloy. Mga gago pala kayo eh. 'Di ba? Kung matinong tao kayo para kayo sa bayan, ilabas ninyo si Kibuloy. Alam nyo kung nasaan si Kibuloy. 'Di ba? Kunwari pa kayo, tangina ninyo. Ikaw diyan Marbil, wag kang tatay-tahimik. Magsalita ka din. Ilabas mo rin yung katotohanan. Kasi ngayon, ang katotohanan na kay Duterte. Na kay Tamilmil. Dahil siya ang huling nagsulat. Tapos sinabihan ka pa, ininsulto ka. Wala ka pala eh. Wala ka palang yagballs eh. Diba? Sasabihin mo, tatahimik na lah. No? I'll take the high road. Hindi ganon. Hindi naman mawawala ang pagkalalaki mo pag sinagot mo siya eh. Hindi porket babae siya na lang ang palaging tama. Ganun ba? Hindi niya monopolyo ang katotohanan. Dapat malaman din ng taong bayan ng side mo. Para malaman nila na pag nagsalita sila, may papalag sa kanila. Tingnan nyo si Trillanes. Sasabihin natin noon, kaning ampaw. Yung pala siya ang lumalaban. Kaning ampaw pa ba yan? Diba? Nasaan yung patunay na kanin ampaw? Nasaan yung patunay na trililing siya? Diba? Meron ba siyang psychological evaluation? Sabi pa nga ni Duterte, isa lang daw bayag ni trililing. Base sa medical nasaan pala yung medical report? Pinagtawanan ko din yan noon eh. Kasi napaniwala ako ni Duterte, pero nung lumabas itong mga baho nila, wala, totoo pala. Saan ako pupunta? Di doon ako sa mayorya na nagsasabi ng katotohanan, di ba? Kaysa naman pupunta ako, ipipilit ko na paniwalaan sila, wala nga silang may balabas na ebidensya. Kung magsalita, akala mo ang tatapang, yung pala, pinalibutan tayo ng mga drug lords, mga kriminal, mga korap. Salita kayo, yung mga congressman nga, nagsasalita eh. Tumatapang na sila, talagang ilalabas na nila eh. Dahil they are fed up. Puno na ang salok. Kaya ikaw Marbil, huwag kang ngiti-ngiti dyan. Lumaban ka. Kalalaki mong tao, PMP chief ka eh. Sino ba siya? BP lang siya. Hindi siya ang presidente. Tandaan mo, nagtatrabaho ka para sa taong bayan. Apolitical ka, pero binira ka. Isalba mo ang imahe mo at ng mga kapulisan. Ikaw ang ama ng mga pulis, isalba mo. Huwag kang dyan, huwag kang yung pakitememe. Nakakahiya po. Di ba? Ayan, mga kababayan, ano pong masasabi ninyo? No? Talagang si Trillanes lumalaban sa mga Duterte. Yung mga grupo niya, si Leila de Lima. Ano ba ang sabi ni Leila de Lima sa isang ulat? Na si Duterte ang mastermind sa drug war. She insisting. Ayan, sa ulat ng Inquirer, pakita lang natin, pahapyaw. Sabi niya,
De Lima insists Duterte instigated killings in his drug war. Ano sabi niya? Shoot them dead. Oh, di ba? Systematic eh. Di ba ginamit si Duterte ng mga kartel? Oh, meron pala tayong duwag palang presidente. Sino ang duwag? Sino ang weak? Yung sinasabi niyang weak, ang Pangulong Marcos, siya pala yun. Dahil bakit? Weak siya dahil nagpagamit siya sa kartel kay Michael Yang at sa mga kasamahan nito. O di ba? Sa mga inchik. Kitang-kita nyo na. Sinong totoong nagmamahal sa bayan? Sinong totoong may malasakit sa mga Pilipino? Ang mga Duterte? Uwe. Bakit shoot them dead? Bakit puro lang kayo bunganga? Bakit lang kayo puro pananakit? Halatang mga nananakit kayo eh. O di ba? Yung baste, mananampal daw. Bigyan natin ng separate content yan. Mananampal daw. Yung babae na napak ng sheriff. Puro kapulisan po eh. Ang gusto nilang tirahin. Di ba? Walang respeto sa mga pulis ang mga gago na ito. Hawak nila sa leeg ang mga pulis. Kaya si Marbil, tamilmil eh. Isa ring tamilmil tong si Marbil eh. Di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi diyan, no? Si Trillanes nag-file na ng kaso, talagang lalaban, one against many, no? At itong si Duterte ay pinotektahan yung kanyang economic advisor para monopolize po nila ang drug trade sa bansa. O, at si Marbil, tamilmil. O, bagay na bagay, Marbil, tamilmil. O, pasensya ka. Labanan mo. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.